Matagal ng parte ng kultura ng mundo ang prostitusyon. Sinasabing isa ito sa pinakamatandang propesyon sa mundo. Ang mga sinaunang sibilisasyon sa Asia, kabilang ng Pilipinas, ay tinanggap at niyakap ang pag-iral ito bilang parte ng kanilang lipunan. Ngunit sa pagdating ng mga kanluraning mananakop, humalo ang kultura nila sa kinagisnang lokal. Kinahon nila ang konsepto ng pagbibigay aliw sa lente ng relihiyon. Ang lipunan, ngayon, ay kinukondena, tinutuligsa, minsay misa demonyo pa raw ang prostitusyon. Ngunit, dapat bang tingnan lamang ang prostitusyon sa lenteng ipinakilala ng mga taong minsay nanamantala sa atin? Dapat bang tumalima tayo sa batas ng dayuhang Diyos na kanilang ipinakilala? Ama namin, sumasalamat ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Siya naman. Amen. Babaeng para sa lansaman, ibong mababa ang lipat. Mga katagang ibinabato sa akin upang ako'y paslangin. Ngunit, bigo silang ako'y patayin. Dahil matagal na akong pinaslang ng lipunan, hinubaran ng puri at dangal. Pinaslang ang ama ko ng mga konstabularyo sa harap ko. Minarkahan ng kulang kita dahil sa kanyang pakikibaka. Anuhan ng batas militar nang nilinlang ng administrasyon ng diktador na si Marcos ang mga kagaya ng ama ko Marcos. Pinatawin kami ng buwis para sa Cocolate Arms. Ngunit hinisa ng kanyang mga galamay ang pondong tutulong sana sa aming mga ito. Para mabuhay, pinikamura at niyakap ko ang bura. Samantala
dadaming mga taon matapos mapabagsak ang dating Pangulo at diktador na si Marcos, nanatili pa ring nakalugmok sa kahirapan ng Pilipinas. Ang burak ng kahirapan ng kadalasang nag-uudyok sa mamamayan upang makipagsapalaran sa isang bagong mundong kahinaan nila ang pinapakyaw ng mga parokyano sa merkado. Ngunit, hindi dapat sila manatiling mahina. Bagamat may ilang mga batas na pumoprotekta sa mga kababaihan, hindi maitatanggi na wala pang batas na maaaring tumukod sa pagbibigay proteksyon para sa kababaihan na sa industriya ng sex work. Sa paglaon din ng panahon, hindi na lamang kababaihan ang pumapasok sa mundo ng sex work. Sa pagnanais na makaranas ng maayos na pamumuhay, handa silang harapin mga panganib na kaakibat ng kanilang mga trabaho, gaya ng mga nakahahawang sakit na HIV at AIDS na maaaring makuha sa hindi ligtas na pagtatali. Ayon sa DOH, patuloy na bumababa ang mga kaso ng HIV at AIDS sa mundo. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaas nito sa Pilipinas. Maituturing na kamong epidemya ang HIV sa bansa. Kapag ginagawa nila ang mga trabahong ito, otomatikong nalalagay sila sa estado na maaaring mangibabaw ang kanilang kahinaan dahil sa kawalan ng seguridad. Sino na lamang ang tatawagin ng mga biktima kung ang mismong mga nasa upuan ay tila walang pakialam sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng eksploitasyon at pang-aabuso sa kanilang kanto. Dulot ng bulok na sistema ng pamahalaan at malapyudal at imperyalistang lipunan kung saan ang seguridad at justisya ay isang karangyaan na hindi matatamasa ng mga biktima. Mula sa kakulangan ng oportunidad sa trabaho na dulot ng palpak na patayan sa mga manggagawa hanggang sa kawalan ng proteksyon, kasiguruhan at kasapat na pagkakakitaan sa mga trabahong bumubuhay at pumapatay rin sa kanila. Kasabay ng patuloy na paglalakad sa apoy, bitbit ang kanilang mga kwento, di ang patuloy din na pagsindi at pagtungkol sa mga kapwa. Kaya naman ang apoy na dating usok lamang ay nangangailangan na ng tubig na higit pa sa maaaring bitbitin ng mga sariling kaso. Hindi prostitusyon ng problema kundi ang eksploitasyon na kaakibat nito kung mananatili itong hindi regulatado at nakatago sa ilalim